Alright, good morning mga kabig. Kumusta? Kumusta po ang ating umagahan? Ako, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Sa lahat po ng mga nilalang na binigyan ng panibagong buhay at pag-asa. Sa kabila na narito pa rin sa ating harapan, sa ating bukana, ang banta ng bagyong si Uwan. Pero ganun pa man, tayo po'y magpatuloy lang dahil dapat wala hong makapigil, wala hong makahadlang sa ating araw-araw na mga gawain. At syempre, dapat po na since umaga naman, yung paggising natin, dapat ho nagpapasalamat ho tayo sa mga biyaya na atin pong natatanggap araw-araw. Tama po ba yan mga kabig, mga katoto ha? So, hito kami, ako maaga hong pumasok sa aming pong barangay dahil syempre, tayo po'y lingkod bayan. Although nag-announce ang gobyerno na wala pong pasok ngayon, pero wala hong dapat makapigil sa aming paglilingkod, sa aming tuloy-tuloy na paglilingkod dito po sa aming pamayanan. Iba kasi, iba yung aming pamayanan mga kabig. Iba ang aming mga leader dito po sa aming barangay 178 sa pamumuno ng aming punong barangay Boy Timabag at ng mga kagawad. Talaga naman padayon lang mga kabig, padayon lang tayo ha, padayon lang. Sige po, at syempre kung ano man po ang inyong mga ginagawa dyan, tuloy-tuloy lamang at baka naman maisama kami sa inyong almusal dahil wala pa po kaming almusal. Although hindi naman halata na kahit hindi ako makakain siguro sa umagang ito ay hindi mapapansin na hindi ako kumain. Pero yung kasama kong kagawad, yan ho ang malaking katanungan kung pag hindi napakain ngayon, ako sigurado na mag-aalboroto, no? Ayan ho, yung aming isang magiting na kagawad na kanina pa ho yan. So, good morning, kagawad akong ha, good morning. At ayun, so dito sa aming lugar, sa lungsod ng Pasay, medyo tahimik, naging mapayapa, ho. Sabi ko nga kagabi sa aking huling update sa bagyong si Juan, ay uulan, titigil, may hangin malakas, biglang titigil. Ganun ho, hindi siya yung tuloy-tuloy. Kaya masasabi mo na hindi gaanong apektado, ho. At siguro, kung dito sa aming barangay 178, ganun ho ang sitwasyon, malamang sa ibang barangay din na sakop ng Pasay, ay ganun din ho, naging mapayapa. At siyempre hindi naman ho natin inaasahan yung dumating si Uwan at sasalubungin natin ng isang magarbong kasiyahan pagsalubong. Hindi po, sabi ko nga kagabi, ayaw ko niyang salubungin dahil hindi naman yan biyaya ang dala, kundi talagang, di ba? So, ayun, pero ganun pa man, tayo ay nagpapasalamat na dito po sa lugar na kung saan ay kami nakatira, ay medyo normal lang po, no? Ang naging panahon. Pero ang nakakalungkot ho, doon po sa ibang lugar, lalo na kagabi yung pinapanood namin na kapitan sa Quezon, sa Aurora, naku, talaga ang lakas ng hangin na hindi ka basta-basta makakatayo ng sabi nga ng reporter kagabi, yung mga dapat makatulong, dapat magligtas, hindi wala silang magawa sa sobrang lakas ng hangin, di ba? So kailangan yung sarili mo muna siguraduhin na safe ka, dahil paano ka makakapagsalba kung ikaw mismo, di ba, ay natangay na ng napakalakas na hangin. So yun po ang naging sitwasyon sa Aurora, at syempre doon po sa aking bayang Sinilangan sa Eastern Samar, na kung saan ay talaga naman hong nakakaawa dahil katatapos lang ng bagyong si Tino. Ito na naman, may kasunod na namang bagyo, at ay ang sitwasyon po kasi sa amin sa mismong lugar na kung saan ako'y isinilang, isang pulo po yan na kung saan ang hanap buhay ipangingisda. Siyempre dahil pangingisda, maraming bangka. Bawat tahanan may sariling bangka. So akalain mo, ang daming bangka na kailangang iakyat na doon na sa mga kalsada ng aming barangay, doon na nakalatag. Halos wala na madaanan ng tao, puro bangka na. Pero ganun pa man, siyempre ganun talaga Kasi kung iiwan mo yan sa dagat, isigurado pagbalik mo kinaumagahan, pira-piraso. Diba? So ang kagandahan talagang yung bayanihan
tulong-tulong na inahon yung mga bangka na yan. Ang problema, noong Tino, ganun ang ginawa. So mga ilang araw lang, ganun na naman ang gagawin talaga naman. Oo, mabuti na nga lang at within 24 hours nagsusubside ang bagyo. Pero sabi ko nga, sana ang panalangin, ang patuloy na panalangin ko, wag na hong magtuloy-tuloy na tumahak ng landas itong si Bagyong Juan dahil hindi makakabuti doon sa dadaanan niya dahil tsak na mayroon hong madidisgrasya. Kaya ang atin hong panalangin, malusaw na lang siya sa gitna ng karagatan, sa gitna ng Pasipiko. Ilibre siya doon sa magpaikot-ikot at tuluyang malusaw nang sa ganon wala na hong madamay pa. Kung pupunta pagdadasal natin, sabihin pumunta ng Japan, doon pakawawa naman din yung mga taong nasa Japan, di ba? So ang the best na panalangin malusaw, mawala, maglaho na parang bula, di ba? At ganun ho sana, at syempre natutuwa ho tayo dahil dito nga po sa lungsod ng Pasay ang atin hong panalangin na wag naman hong tawag nito mapuruhan, ika nga. Alright, so yun po yung naging sitwasyon at ngayon ay syempre kami ho dito sa barangay ay may pasok at sabi ko nga kanina walang makakapigil. Iba ho kasi ang aming barangay, may pasok ho kami ngayon kahit na-declared na walang pasok ng gobyerno. Alright, so yun lamang po mga kabig. So patuloy pa rin ho tayo mag-iingat dahil pag nasa labas ka, mararamdaman mo pa rin din yung hangin na biglang lalakas. Yung ambon ay patuloy, although kagabi pagsilip ko ng mga alas 12, ang kalangitan medyo maaliwalas na Pero ngayon medyo makulimlim pa rin ang panahon, kaya mag-iingat pa rin po tayo mga kabig. Okay, so sa ngayon ang gagawin ho namin ay magtataas ho kami ng bandila, di ba? Kasi nung first Monday of the month ay dapat flag ceremony namin, hindi natuloy dahil medyo umulan. At ngayon, umulan, umaraw, matutuloy ho, walang makakapigil sa pagtataas ng bandila ng Republika ng Pilipinas dito po sa harapan ng aming barangay hall. Alright, so yan lamang po mga kabig, mga katuto. Isang mapagpalang umaga at ulit tayo po'y magpasalamat. Huwag makakalimot magpasalamat sa mga biyaya na ating natatanggap. Yun lamang, maraming salamat, maupay nga aga, haaton nga tanan.